Ngunit pinili umano ng iba na manahimik. Dagdag pa niya, ang katahimikan ay hindi neutralidad kundi pakikipagsabwatan. Silence is not neutrality. It is complicity, it is tolerance. Kaya hindi ako naniniwala na wala silang alam. Kaya nga sila naging congressman dahil kayo ang tumira kay Bibi Sara. At yung nananahimik na si Yorme Isko, nangangampanya noon, binira nyo lang binira. 3 kayo, 4 kayo. Ngayon nananahimik ka? Hindi ka tatantanan ni Yorme, tandaan mo. Kapag tatanungin yung mga kontraktor, hayaan mo kung ano isasagot nila. Di ba? Huwag kang munang magdidepensa. Huwag mo sasabihin na naglista lamang naman po kami ng proyekto. Sana man lang kung ganun lang. Paano mo kung papaniwala na hanggang doon ka lang sa paglilista? Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Ito ngayon, Auntie Claire, kinuyog ng mga teachers. Pinagtanggol si Bibi Sara. Talaga naman, pagtanggol naman talaga. Ang nakakabuwisit, kayo mga kayo, wala akong effects ngayon, ay yung magsitigil, banat kayo ng banat, ha? Nagpa-fact check na nga ang mga, ano ba tawag doon? Kalamidad, pagbaha, at nalalaman na ng taong bayan, hindi lang sa Pilipinas, pati ibang bansa, yung OFW natin kababayan, kaibigan dyan, nangyayari. Bintang kayo ng bintang kay Bibi Sara, kayo naman pala ang humuubos na kaba ng bayan, hindi milyon, kundi trilyon, bilyon ang usapan. Bilyon ho ang usapan at inubos ng mga ito, mamaya abangan nyo ang banat ni Senador Marcoleta dyan. At, yung nagbulgar, hindi magsasorry. Sino to? Si Baguio Mayor, hindi magsasorry. At ito ang sagot ni Chihuahua. Bakit ka nag-iiyak? Wala namang naniniwala sa'yo, Chihuahua. Parang kang kawawang bata dyan. Asartalo ka lang kay Yorme, kaya kang ngaw-ngaw dyan, Yan ang abangan natin. Pero bago sa simulan ang ating talakayan at reaksyon, like and share, samahan mo na subscribe at i-bell all nyo para nakakatanggap ka ng notification. Pasok natin to! Ng ating mga dakila at butihing guro o Filipino teachers ang sinabi ni Attorney Claire Castro na bilang isang DepEd Secretary, si Vice President Sara ay isang complete failure. Naglabas ng kanilang mga saloobin at hinanakit ang ating mga guro at dito'y nagpatunay sila na mali ang sinabi ni Claire Castro na isang failure si Vice President Sara bilang isang DepEd Secretary. I'm a teacher for almost 20 years now. It was the time of VP Sara lang nakaramdam kami that we are valued as educators. And some of her programs, like we had 1 month uninterrupted vacation, na siya lang nakaisip, we enjoyed until now. Nobody among the previous secretary did it for the teachers. Si VP lang. For us, she is the best DepEd secretary ever since I started teachings. As a teacher, I wouldn't say she is a failure as a DepEd secretary. For one, she made provisions for teachers that no other secretary ever did, including a month-long uninterrupted vacation, clean classroom walls, and lessening administrative tasks for teachers. She also spearheaded many more programs in the DepEd, including SBFP, mental wellness, as well as curriculum reform. VP Sara was never a failure. Kita mo na, pahiya ka ngayon, Auntie Clara. Napahiya ka. Teacher na ito nagsasabi, sa panahon ni Bibi Sara, sila lang nakatikim ng isang bakasyon. 1 buwang bakasyon, Gawa-gawa kayo ng kwento na kayo ng tipaklong. Sarap yung, nakakagigil na. Nakakagigil na kayo, usapin tayo, flood control. Dito, pahiya na si Clara dito. Wala na kayong magagawa. Kundi atake, supalpal pa rin. Atake pa rin, supalpal pa rin. Ay, magsitigil. Nakakabindang itong mga to. Ayaw nilang
isipin na magtrabaho na lang, no? Puro kay BP Sara pa rin sila kita nyo yung isang congressman sa Maynila. Di ba? Binabati ko siya, naaasar siya kay Magalong, kay Mayor Magalong, dahil dinadamay daw ang mga congressman. Bandang huli si BP Sara ang sinisisi. Oo, papangalanan na kita. Oo, congressman ng Distrito 2 ba yun? Ang tipaklong ka. Mukha kang biik. Ay, baboy. Mukha kang ano. Eto. Hindi ako magsasorry. Tama nga naman. Huwag ka magsorry, Mayor. Bagkus talagang alam naman namin ang katotohanan. Buti nga, nandiyan ka eh. Siniwalat mo na lahat eh. Ang inihiling namin, makasuhan sila. Yun lang. Mayor, salamat. Hindi ako magsusorry. Ito ang mariing giniit ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na hindi siya magbibigay ng public apology sa mga kongresistang umano'y tinamaan ng kanyang mga kakampi kahayag. mo ang taong bayan, Mayor. Huwag kang mag-alala. Tuloy mo ang laban. Kaugnay ng isyu ng katiwalian. Bakit naman ako mag-public apology? Bakit naman ako Sinabi ko na yan eh. Sinabi ko na yan eh. At the end of the day, I will not. Yeah. Tingnan nga natin kung saan pupunta yung kanilang investigasyon o yung kanilang committee hearing. Opo, dalawa na natin. silang nagsabi. Pero hindi ako mag-apologize. Ayon kay Magalong, malinaw kung sino ang tunay na sumisira sa imahe ng institusyon, hindi siya, kundi mismo mga mambabatas na sangkot umano sa anomalya. Unang-una, hindi ako mag-apologize sa kanila. Sila dapat ang mag-apologize sa tao yan. Sa kanilang mga pinaggagawa. Isipin mo, alam naman nila na marami sa kanilang kasamahan involved sa katiwalian. Pero nananahimik sila. Alam ko marami rin sa kanila matitino. Yan. Pero masama. No? Yan si Mayor, handa na makipagbardagulan. Sa tapang, dignidad, boses, andito na lahat sa mamang ito. Kaya kayo, mga Dorobo, mag-ingat-ingat kayo sa tao na ito. Ngayon pa lang sinisiwalat na. Ikaw taga Maynila, ikaw taga Batangas, ikaw taga Bisaya, lahat kayo alam namin galit dito kay Mayor eh. Dahil pumutok na ang pangalan nyo. Nagsama-sama na ho ang iba't ibang mga galing na mayor. Mayor ng Quezon City, mayor ng Pasig, mayor ng Baguio. Pag sumarip dito ang mayor ng Maynila, tas-tas kayo ngayon. Maniniwala na kami. Kaya na magpatakbo ng mayor. Itapo na ang congressman. Abolis na. Kayang-kaya ng mayor yan. Ganun lang kasimple. Pinabayaan lang natin. Pinabayaan. No? Nananahimik dahil nga ayaw nilang, kumbaga, nangyari sa kanila is tolerance. Matatanda na giniit ni Manila 6th District Representative Benny Abante na nararapat lamang magbigay ng public apology si Baguio City Mayor. Nakanatipakalong. Tatlo kayo dyan eh. 6th District, 3rd District, saka 2nd District. Sarap nyo. Huwag ka magpa-public apology, Mayor. Tandaan mo, ang kasama mo dito, ang laban dito, taong bayan. Dahil sa'yo, nabuhayan ng sigla ang taong bayan. Siniwalat mo, ang mga ghost project. Sa tulong mo, sa tulong ni Senator Marcoleta, sa tulong mo, nalaman ng buong Pilipinas na mga Dorobo ang mga nakaupo diyan sa DPWH. Hindi natin nila lahat. Mga Dorobo ang nakaupo diyan sa Kamara. Hindi natin nila lahat. Ay bakit may nag-iiyakan? Bakit kayo naggagaw-ngaw? At sinabi nyo, nagsisinungaling si Mayor, dapat mag-sorry. What? Kakahiya kayo. Kayo dapat mag-ingat dahil nalalapit na ang binulgar na, di ba? Investigasyon ni Senador Marcoleta. Benjamin Magalong matapos itong tawaging moro-moro ang nakaambang investigasyon ng Kamara sa flood control projects. Ayon kay Abante, isang insulto sa institusyon ang pahayag ni Magalong at hindi dapat lahatin ang mga kongresista. Lahat? Kung ikaw ay congressman at tinatamaan ka, ay sigurado apektado ka. Yung iba naman, di naman tinatamaan kasi wala namang anomalya eh. Pag ikaw tinamaan sa pool, ibig sabihin, may ginawa ka hindi maganda. Totoo. Huwag na kayong magbita-bitahan. Hindi ka nga nanalo eh. Nanalo ka ba? Swerte mo, pinaupo ka ni Garcia. Kung hindi ka pinaupo ni Garcia, sigurado ka. May pag-alalagyan.
Gate naman ng alkalde matagal nang malinaw sa mga kapwa kongresista kung ano ang nangyayari, ngunit pinili umano ng iba na manahimik. Dagdag pa niya, ang katahimikan ay hindi neutralidad kundi pakikipagsabuatan. Silence is not neutrality. It is complicity, it is tolerance. Kaya hindi ako naniniwala na wala silang alam. Kaya nga sila naging congressman dahil magagaling sila eh. Kaya imposible naman na wala silang kaalam-alam doon sa mga pinagagawa ng mga kasamahan nila dyan. Tama. Wala kayong alam o nagbubulag-bulagan lang kayo? Ha? Yan talaga ang sakit ng mukhang pera. Yan talaga ang sakit ng mga dorobo. Yan ang sakit ng mga magnanak. Mga dorobong kongresista. Hindi nila lahat. Pero pag tinamaan ka at nagangaw-ngaw ka, sa pool. Diba? Ano sabi rito? Ha? Look, Bibi Salazar with Kong Pulong and Veronica. Mamaya ito. Maganda ito eh. Dito tayo sa Kinundi na. ICC ito. Dito tayo sa nagangaw-ngaw. May umiyak eh. Yari siya kay Yorme. Iyak ang mama. Umiyak talaga. Nagngangaw-ngaw ang mama. Ano sabi? Opo sa kanya. Bakit hindi po yung DPWH ang kanyang sitahin? Sa sinasabi po niya mga requirement. Ang trabaho namin po bilang congressman ay mag-propose lamang. Kami po ay kung mapagbibigyan, salamat. Papa, wait lang mag-propose. Ito naman ang tanong ng ating kababayan, lalong-lalo na sa taga Maynila. Trabaho ba ng congressman magpagpatayo ng napakaraming barangay hall sa sidewalk? Trabaho na ba ng congressman magpatayo at may project na pangalan mo? Tapos sasabihin mo mag-propose? Ano sagot sa'yo ng mamamayang Pilipino? Pinagmumura ka na sa Maynila. Huwag niyong lokohin ang taong bayan. Tapos sasabihin mo, nagbablog lang content lang si Yorme. Wow! Wow! Ngayon lumalabas na ako ngayon ng, ano na? Babahag na ba? Sabi ni Aling Ledesma. Sabi ni Yorme, abogado ka, dapat alam mo, sumunod ka sa batas. Kaso hindi ka sumunod eh. Simpleng building permit lang, hindi pa nagawa. Anong meron? Kung hindi po kami mapagbibigyan, wala po tayo magagawa. Bakit napatayo? Wait lang. Bakit napatayo mo yung ano? Bakit napatayo mo yung mga barangay hall na napakadami? Ano? Sino man? Bakit? Ano nga? Tuloy. Naghahanap lang ng content sa kanyang vlog. Hindi pa tapos sa kanyang eleksyon. Hanggang ngayon, may hangover pa to sa eleksyon. Hindi mo maintindihan. Alam po ninyo, this is not about Isko Moreno or Joel Chua. This is about the City of Manila and the people of City of Manila. Dapat po kami, ang local government at ang national yun naman pala ang sinabi mo eh. Bakit hindi mo itanong yan sa taong bayan? Anong tingin sa'yo at about the City of Manila? Anong sagot sa'yo ng taong bayan? Gusto ka ba nila? Diba? Ano yung nangyayari na, di ba sinabi mo dapat sisihin ng DPWH? Bakit ka nga nakapagpatayo, nakapangalan pa sa'yo? Hindi nila masisisi ang DPWH kasi kayo nga, bukod sa proposal, kayo pa talaga ang nagdidesisyon, sabi ni Aling Ledesma. Ang sakla pa bawi-bawi lang yan. Kasi ang tapang mo, nung kampanyahan, di ba? Ang lakas mong bumira kay Yorme. Ngayon, ano nangyari? Government ay nagtutulungan para nag-iisip po ng mga makabuluhang proyekto. Ayan na naman tayo! Government official daw. Dapat daw nag-iisip na para sa proyekto. Wow! Parang bumabait ka na ata Mayor, huwag mong tantanan to Tapos siyang ginawa kung hindi gibain yung mga ginagawa po namin. Di umamin ka na, ginagawa mo, hindi DPWH. Ang pangit kasi ng ginagawa mo. Binuhin mo barangay hall 2 meters, pinatayo mo 10 floor sa sidewalk. Pusang bala naman Nakakamura ka na eh. Ginigigil mo ng mga taong bayan. Pusang bala naman Totoo ba? Ngayon, umamin ka na. Napakaganda ng proyekto mo. Gigil na sa'yo taong bayan. Ikaw yung tumira kay Bibi Sara kaya nakakagigil ka.
Kakagigil ka na. Programa naman, ang makikinabang naman, mga taong bayan. Kagaya po nung giniba niyang barangay hall. Diyos me, yung Marimar Barangay Hall! 2 meters, taong bayan makikinabang. Baka hindi. Baka problema ng taong bayan. Kasi yung taong bayan, dadaan sa sidewalk, hindi makadaan kasi ando yung barangay hall na 3rd floor. Kaya yung taong bayan dumadaan sa kalsada. Maganda ba yung ginawa? Ako po'y matagal na nananahimik. Pero alam po ninyo, may gano'n na naman. Nananahimik. Di ba tira kayo ng tira? Kayo ang tumira kay Bibi Sara. At yung nananahimik na si Yorme Isko, nangangampanya noon, binira nyo ng binira. 3 kayo, 4 kayo. Ngayon nananahimik ka? Oh, hindi ka tatantanan ni Yorme, tandaan mo. Ilabas mo na ang tao. Ilabas mo na. Gigil na gigil sa'yo si Yorme. Ha? ikot po kayo sa Maynila. 90% ng barangay hall nasa kalye. O ngayon, kung sinasabi po niya na ito po ay illegal, di dapat lahat po yan, gibain niya. Hindi yung wait ka lang. Inuuna yun sa'yo eh. Masyado ka naman nagmamadali eh. Saka wag mo muna sisihin yung iba. Baka ikaw rin ang sisihin. 90% ng barangay hall nasa kalye. Nasa kalye ho. Sabi mo, hindi nasa sidewalk. Magkaiba yung kalye at sa sidewalk. Yung kalye, pwede na gawa ng paraan yan. Pero yung sidewalk, babalandrahan mo ng 3rd floor, ibang usapan. Gagatasin lang daw yan, sabi ni Aling Ledesma. Ang alin? Alam niyo na kung alin ang gagatasin. Patapos na ho ang taon. Nasa kalagitnaan, papunta na sa Berna ho, sa susunod na buwan. Susunod na linggo, Berna ho. Nagmamadali ang mama. Kaya yung mga pwesto doon, baka sigurado. Yorme, wag mong bigyan ng permit, Para yung pondo nito, kunin uli ng gobyerno. Para maubos. Yorme. Pili lang niya yun sa akin at saka kay Congressman Valeriano. Pumunta po kayo sa Abad Santos. Meron po diyang police station na nasa kalye rin. Di dapat gibain din po niya yun kung talagang seryoso siya. Wait ka lang. Uunahin muna yun sa inyo. 2 lang kayo. Hindi. 3 kayo. Inuuna ka lang kasi ikaw daw yung pinakamatindi na bumira kay Yorme. Ikaw yung naging boses. Kaya babalik at babalik ka. Kasi nga, ang tapang, di ba? Kaso nangyayari sa kanya, selective. Pati po yung mga konsyal ko, pati yung mga barangay chairman ko, ginigipit po niya. Natural lang. Ginipit mo rin siya eh. Tama lang yan sa'yo. Tsaka wag ka na magngangaw-ngaw. Nung una kasi ang tatapang nyo kasi 4-5 kayo nakapwesto. Si Yorme 1 piraso lang. Isa lang siya. Pero lumalaban. May boses. Tsaka hindi tinitira ng pailalim. Ngayon ito. Ngayon si Yorme nasa gobyerno. Nasa tama naman siya eh. May gobyerno ngayon ang Maynila. Sumunod kayo. Wala kayong permit. Pasensyahan. Pasensyahan. Masyado po siyang bullying mayor. Hindi siya bully. Ikaw ang bully. Huwag ka magpaawa. Ikaw ang bully. Binuli mo siya noon. Kitang-kita sa mga interview nyo. Di ba? Ano yung sinabi nyo kay Yorme noon? Kayo ang unang bumira kay Yorme. Akala nyo hindi mananalo. Akala nyo. Ngayon, eto. Kung hindi ito politika, bakit pinipili lang niya yung gigibain niya? Wala ka na ron. Uunahin nga yun sa'yo eh. Uunahin sa'yo. Pag nagkasalubong pa kayo ni General Sukat di ba sabi nga siya, ang tapang-tapang mo. Ang tapang-tapang mo, ayun. Dapat kayo ang imbestigahan sa Tuwadcom. Dahil sa yan. Yorme, please lang ipatawag mo nga ito. Sino pa to? Senador Marcoleta. Di ba may atraso din ito sa'yo? Pwede ba ipatawag mo to sa investigasyon ng Blue Ribbon? Pakisagot ka mo yung pondo ng sidewalk. Please lang para malaman ng taga Maynila kung gaano kadorobo ang nawawala sa kaban nila. Niya. Bakit puro mga kalaban lang niya ang ginigiba niya? Wala na. Kami po nanalo po kami. Na. Wala na. Wag na natin bigyan pa ng patagalin. Nagpapaawa ng mama. Dito tayo sa kinundi na ng panibagong sanction. Iba to eh.
Wag to. Sa US to eh. O, dito tayo sa ganang mamamayan. Kasi alam naman natin talaga nagpapaawa ng mama. At sinasabi na lang lagi na bakit nananahimik daw siya, namumulitika si Yorme. Hindi ho namumulitika si Yorme. Oo, hindi siya namumulitika. Sa kanya. Inaayos niya lang. Oo, kasi ang nangyari kasi, mali naman talaga yung ginawa. Sidewalk tapos walang permit. Sino ba magbibigay na? Nasa pwesto kasi kayo noon. Kaya inaayos lang ni Yorme. Tama naman, di ba? Taga Maynila. Dito tayo sa ganang mamamayan. Binira naman ni Senator Marcoleta itong mga nagmamalis sa Durobo dito. Yung mga kakongresista. Nakasabwat di umano. O merong patong di umano. O kontratista di umano. Ano ito? Pasok! Pakibaba mo pa. Tama ba na siyasatin, imbestigahan, ang mga opisyal ng Kamara na may kinalaman sa maanumalyang flood control projects? Pero ang tanong lagi dito kasi na Sen, Malabnaw naman yung tanong na yan, Jay. hindi Sino po. bang gumawa niyan? Hindi sa ganito lang po. Leading question naman yan, hindi ganun. Hindi sa ang punto lang po dito. Kasi sabi sa Kamara at mga dating yung kasamahan, wala naman kaming kinalaman sa implementation ng project. Hindi naman kami nakikialam diyan gaya nga ng isang representante na nagpaliwanag sa sa telebisyon kasi nabanggit yung pangalan niya sa expose, privilege speech ni Senator Ping Lacson. Kami po nag-submit lang ng mga proyekto pero para sa implementation at kung ano pa man, wala na po kaming pakialam doon. Kaya hindi nyo anya kami may sasangkot sa bagay na yan. Bakit? Yun ang sabi niya. Ayun po ang paliwanag niya. Naniniwala ka naman sa sinasabi mo, Kamo. Hindi ganitong gawin natin, Kamo. Opo. Kaya nga tayo nag-iimbestiga. Hayaan mo yung tao na magsalita. Diba? Okay. Huwag kang, diyan ka lang, makinig ka. Kapag tatanungin yung mga kontraktor, hayaan mo kung ano isasagot nila. Di ba? Oho. Huwag kang munang magdidepensa. Huwag mo sasabihin na naglista lamang naman po kami ng proyekto. Opo. Sana man lang kung ganun lang. Paano mo kung papaniwala na hanggang doon ka lang sa paglilista? Kaya ang tanong ko, may naniniwala naman kaya sa'yo? Parang gusto niya pong papaniwalain ng tao, Sen, sa kanyang paliwanag. Okay lang yun. Oho. Siyempre, gusto niyang papaniwalaan yung tao. Naniniwala naman kaya yung tao? Well, Yun ang importante rito. Mm-mm. Kung mapapaniwala mo yung tao, Oho. yun ang ano doon. Yun ang Ayun. importante ron. So, huwag ka munang magsasalita na sasabihin mo, wala po kaming kinalaman dyan. Oho. Di ba? Opo. O, palagay mo na lang. Sige, wala kang kinalamanan. Pero itong lumitaw na to, puro palpak lahat yung nilista mong project. Oo nga, no? Bakit kung hindi pa ngayon hindi pa sinusuri, hindi ka man lang nagsalita? Wala ka bang pananagutan? Ikaw ang naglista ng project na yan? Dapat siya ang Wala ka bang nagre-reklamo. moral responsibility na tingnan mo man lang ang pagkakagawa ng mga yan? Sapagkat yan, iniukol mo sa constituents mo. Oo nga naman. Dapat siya ang unang magalit. Ikaw ang unang magalit. O kaya nga ang tanong ko, sige, katungkulan mong i-depensa yung sarili mo nasa sayo. Opo. Sa labanan ngayon ng mga ideya, sa palengke ng mga ideya, tingnan mo kung sinong bibili sa argumento mo. Ako sa tingin ko kahit ibenta mo ng palugi yan, walang bibili niyan eh. Alam niyo naman sa tayo. Yun sa usapang matino. May malayang pagpapahayag at saka dito naman sa palatuntunan ito nilahat natin, depende po ang ating mga tagapanood. Kahit na hindi na malaya, pilitin mong ipaliwanag, pilitin mong ibenta. Ang tanong ko sa'yo, bibiling kaya? Kasi halos lahat po ng... Kasi kung bilasana yan, kung bilasana yan, kahit ipamigay mo yan, hindi niya kukunin eh. Para kasi nakikinikinita ko na Sen, na halos magiging ganyan po ang tono ng lahat ng mga... Ganyan talagang magiging nasa tono Kamara nila. ng Representante, yes po. Sige. Oho. Kinakailangan maging chorus sa inyo yan. Kasi kapag hindi Iisa ang tono dapat. Kapag hindi isang tono, lalo kayo magkagulo-gulo yan. Sintonado kayo lahat. Kailangan choral ensemble ang tawag nila dyan eh. Choral ensemble, may rhythm eh. Opo. Sabay-sabay. May taga-kumpas dapat yan. May taga-kumpas. Ngayon, magkukumpasan ngayon. Iba-ibang kumpas na ngayon yan. Maniwala ka sa akin. Ganun ho ba?
Kasi yun nga naman ang lagi nila sinasabi. Kami yan, nag-submit lang ng proyekto, pero sa specification niya, naglaan ng pondo ang NEP, wala na kami pakialam dyan kung ma-implement man yan o hindi. At sapagkat ang implementing... Kaya hindi sinabi ni Chihuahua, proposal lang daw. Pero sila, ang pangalan ng pagkatapos ng proyekto, pangalan nila nakalagay. Isa naman yan ay ang DPWH. Lalo Kaya na kung po papalitan ni Nelson yan, Nelson, palitan mo. Hindi, leading question eh. Kailangan na bang isigaw ng mga may kinalamang opisyal ng DPWH? Kailangan na bang ituro? Ganon. Kailangan mo na bang ituro ang mga politiko sa likod ng maanomalyang flood control? Hala. Yan ang ano dyan. Kasi, ano ba ibig sabihin ng DPWH, Nelson? Department of Public Works and Highways. Yan, tama. Yun ba yun? Public Works. Opo, yun Ako meron akong sariling ano dyan eh. Kahulugan? DPWH. Okay. Dito pare, walang honest. Dito, pare, walang honest. O, di ba DPWH yun? Oo nga. O, yan ang sinasabi ko sa'yo. Baka meron na. Ha? Baka magkaroon na. Baka may magturo na, O, Sen. hindi. Tingnan natin. Oo. Yan naman ang inaasahan ko eh. Ano? Ano siya? Saint ano ka? Saint Timothy. Saint Timothy. Opo. Ikaw ba papayag ka? Ikaw lang maipit Ay, dito? hindi. Samantalang nagpahiram ka lang. Nagpahiram lang kami. Kaya nag-umpisa lamang naman po eh. Sa konting ano ko po Maliit na... lang ang kita namin kumita dyan. lang po ako. 5% lang ako dyan eh. Para po lumakad yung aking ano, di ba? Opo. Ako lang nagsimula. Kinumbinsi lang kaming ipagamit namin. Bakit ngayon gigilitin na yung leg? Yung leg ko pa lang gigilitin. Hindi pala. Siya po ang may Ngayon, kasalanan. Bago gilitin ang leg mo, hindi ka mapipiyak? Ito po. Yan, Ito po yung pumilit sa akin. pumiyak ka. Yan ang gusto ko mangyari. Sabi niya, poponduhan daw niya eh. Poponduhan daw po niya. Kahit ano pa sinabi niya, napaniwala ka niya. Basta magturo ka. Oo. So, ang Vox Populi. Ang matindi naman kasi dyan, Sen, ituloy ko lang, bakit ba naman itong mga kontraktor na ito, nakalista pa lang, alam na kagad eh. Mayroon na agad silang lista. Oy, Jen, Nelson, may nakalista ka pa ng proyekto dito eh. Di ba? Ang bilis nila eh. Magkakasabot nga sila. Yan na! Ano ba? Magkakasabot yan. Yan na! Yung D, sabi niya, ito, tatawagin ka. Pare, meron tayong konting dito sa Bulacan ito, sa Bulacan. Ayan. Pairam nung ano mo, as usual. Ayan. Ayun. Dating gawi. Nako po. Di ba? Alam mo na ngayon yan. Kaya pala, ang mga mambabatas ngayon sa Bulacan, tahimik na tahimik siya. No? Isipin mo, yung DE, wala naman ang gastos eh. Wala. Ang magtatrabaho, mga taong gobyerno. Kung meron man siyang kukunin lang, siguro mga compliment lang. Opo. Yung mga equipment ng gobyerno. Grabe, no? So kita niya, di ba? Siya yung gagawa ng program, siya yung gagawa ng design. Sang-ayon siya gusto niyang design. Quality control, hawak niya. Sino nga sa kanya? Wala. Siyang kukolekta ngayon. At pag nakolekta niya, bagman siya eh. Pupuntahan niya ngayon yung mga kasama niya. Boss, ito yung para sa'yo. Nakasingil na tayo. Boss, ito yung for the boys. Nako. Masaya kayong lahat, di ba? Oo. Sino ngayon ang Sino yung nanggigipos? Sino ngayon ang nasa kalagayang kaawa-awa? Sino ang aggrieved party? Ang taong bayan. Na palagi na lang pinupuntahan ng baha. Yan. Ang iba nangamatay pa kasi na leptospirosis. Yun nga. Hindi ba sabi ng Pangulo? Mahiya naman kayo eh. Yun. Alam mo kung ako yung Pangulo, Jen? Ano po? Bakit buhay pa kayo? Ewan ko may tatay yung papalakpak sa akin. Ay, nako. Kailangan na bang ituro ang mga politiko sa likod ng maanumalyang flood control projects? Yan. Kung ang sagot niya, opo, ituro na yan. Letter A. Kung ang sagot niya naman po, malabo yan, walang magtuturo dyan. Hindi po, walang magtuturo. Diba? Meron. Kuya Nelson, ang sagot natin dyan, mayroong magtuturo dyan. Kasi ayaw nilang, maloko magkaletse-letse ang pangalan nila. Lalo na inarkila o hiniram o ginamit. Diba? Ganun lang, simplihan lang natin. Ngayon, itong mga durobo na to, kanya-kanya ng isip na ng paraan. Nagkakalintik-lintik na sila eh. Hindi na alam kung ano na sasabihin eh. Sino ituturo nila ngayon? Naku, magkano kaya
Magkano ang utos? Umalingasaw yung pondo, yung budget ng Maynila. Umalingasaw sa Oriental Mindoro yung flood control. Umalingasaw eh. Ngayon may papakita ako sa inyo, nakakabuwisit dito. Ganito pa ang makikita nyo. Meron ng flood control. Ang problema, mantakin nyo, wow, nakakabuwisit to pag ganito. Nakakabuwisit talaga. Pag ganito ang makikita nyo. Hindi ito biro flood control ito. Tignan nyo. Ano meron? Ano meron? Lakihan natin. Tingnan nyo, walang bakal, butas-butas. Binadgetan nyo, ganyan. Yung marimar naman, Bilyon-bilyon. Tapos ganyan lang. Sobra naman kayo. Sobra naman, Brad. Sobra naman yung brother, Sobra na yan, Nakakaloko na kayo, brother. Sobra na yan, Brad. Sobra na nakawan niya ng brother, Sobra. Buhay na buhay ang mga dorobo rito. Ito nyo, ampaw na ampaw. Tapos magmamalaki nyo, proyekto ni Congressman ganto. Ampaw. At dinorobo ng mga kontraktor kung sino mang kasabot nito. Ayan, kumabot ka sa video natin to. Hanggang sa muli, Palaking sir. Bye-bye.